The Guardians Family, the Halloween Special. Ay, haba na nito. Biktima, suspect, sakripisyo. Alin ka sa mga ito? Ito ay mula at isinulat ni paring Juan Vicente o si Ninong Vincent ng Kumu. Kasi nakakilala kay kay Ninong Vincent. Kineme. Wala nga hindi pumunta. Anyways, ay may naman tayo, naka-live naman tayo sa ating YouTube channel. Pwede nilang mapakinggan ulit ang ating Halloween special ngayon. Yan, ito ay mula at isinulat ni paring Juan Vicente o si Ninong Vincent ng Kumu. Year 2000 negative. Ito ang pangkasalukuyang kapanahunan ng hinaharap sana noon na hindi nahulaan ng bawat sibilisasyon na maaari nga palang maganap. May mga tangkang pag-aaral na rin. Ngunit kailan pa may hindi sila naging handang ang pamantayan ng regular na parametro ay sundin. Sa Sako de Mundo kami naninirahan ng ibang uring kapwa ko tao. Ito ang futuristic square world of the past kung saan ang pinakadulo ng huling bansa ay mayroon ng tiyak na hangganan. At sa halip na may mabuong bagong bansa o kontinente, syudad o probinsya sa pagtagal ng kapanahunan, ay mali ako. At sa halip na may mabuong bagong bansa o kontinente, syudad o probinsya sa pagtagal ng kapanahunan. Sa kabaligtaran nga ay patuloy pa itong nababawasan. Ang popular na trabaho rito ay ang pagpeperya. Sa peryaan ay sanay kaming ituring pansamantala ang lahat ng bagay bilang bahagi lamang ng panandaliang katatawanan. At dahil sanay na kami sa sistemang nagiging tama nga kung ano ang mali, sa bawat palatandaan naming pinipili, kapag parehong mali ang mga pamimilian, ay malugod naming hinahati ang bawat katuparan ng mga kaganapan. Sabi nila, paplantahan lamang ako ng mga alagad ng batas. Kung kaya nga matagal na nila akong pinalalayo rito. Hindi nila maunawaang kapag lumayo ako ay lalo lamang akong mapapalapit. Katulad ng lasting sa sarili ko ay tila ba lalo ko lamang ipinipitik ng tahimik. Kung ano ang mabango sa normal na mundo ay mabango sa amin. At ang mabango naman doon ay ang siyang mabaho sa amin. Sanay rin kaming dumudugo ang aming ilong sa tuwina. Dugo ang nakapagbibigay sa amin ng enerhiya. Isang tila baga oxygen na kapag nawala ay para bang tunay na kaming hindi makakahinga. Animo kami mga taong robot na hindi sanay kumilos ng nag-iisa at walang nag-uutos ng iba. Hindi kami natatakot sa multo kapag gabi. Bagkus ay mas kinasisindakan pa nga namin sila tuwing umaga. Ito ang sistema na kapag sinuway mo ang Pangulo ay maaari kang kaagad naputulan ng ulo. At dahilan sa ibang uri nga kami ng tao,
Ang pagiging carnivore namin ay may ibang bersyon din. Bagamat yon naman talaga ang tunay na tatak ng bagay na yon kung iisipin. Ang mga mayayaman na uri lamang namin ang maaaring kumain ng kapwa namin tao. At sa sibilisasyong ito ay lubhang kakaunti lamang ang kanilang bilang. Ngunit ang masaklap nga lamang ay tila ba tunay na sila lamang ang tanging mayroong bilang. Ngunit ang mga tirang bangkay ay maaari naman naming lihim na pagsaluhan. Ito ay kung matitiis namin ang kemikal na sa kanila'y inihalo na bago pa man ang tuluyang kamatayan. Kung tutuusin, dahilan sa mga inilalarawan ko ay may matinding kilabot na akong nadarama. Ngunit dahil nga sa nasanay ako sa kakaibang sistema, hindi regular kung ako na lamang ba naman ay hindi pa susuporta. Kapag ang Pangulong Berdugo nga ay pumupunta sa aming lugar, sapat na ako sa maikling tulong. Kung dahilan sa pampulitikang kulay man, ako'y kanyang tunay na mahahandugan. Mula sa kanyang puso, kahit wala pa siyang ganito, o dili kaya na may, Bisaya to, iniaalis lamang ng mga taong malalapit sa kanya. Andyan na ang Pangulo. Pakitabi ang mga sasakyan ninyo. Sigaw kaagad ng mga taong nauna. Ilang oras pa bago ang pagmamalasakit niya raw ay ipakita sa tulad kong uri ng madla. Sa mundo kong ginagalawan ay may tatlong uri lamang ng tao. Ang lahat ng ito ay magkakatugon o magkakakonekta. Bagamat nais mang alisin ay hindi maiaalis, ang sakasuot ay humawa ng mabigat na mantsa. Haba naman ito. Ang biktima. Sa edad na 100 ay medyo marami pa siyang kalakasan. Daig pa niya ang mga kabataan sa pangkasalukuyang kapanahunan. Hindi siya namumuti kapag namumutla at literal siyang kulay pula. Iyon ang mahirap sa mundong kasalukuyang ginagalawan. Habang tumatanda ay lalo pa silang lumalakas. May mga humihina rin naman kahit napakabata pa. Ito ang literal na sayang nga, marahil talaga. Kung sa tunay na mundo, habang bata pa ay bumawi na raw sa mga pagkakamali. Sa mundo naman ni Mang Igme ay walang puwang ang kahit nakatiting lamang na mahuhuling pagkakamali. Ngunit kahit ganoon pa man, dahilan sa sobrang kalakasan ay para bang hinihingal na siya ng todo. Alam ko ang bagay na ito sapagkat sa akin siya madalas na nagrereklamo sa tuwing napapadaan ako sa bakuran nila. Medyo magkapit-bahay lamang kasi kami. Wala nang iba pang paboritong gawin si Mang Igme. Kadalasan kung hindi, kamustahin lamang ang kanyang taniman. Sa tuwing may sumusobra ay naaalala niya naman akong bigyan. At kung sapat o kulang naman ay ibinebenta na lamang niya. Binibili ko naman ito dahilan sa sobrang awa at paghanga sa kanya. Sana naman hindi na maulit ang araw na nagtanim dito ng buto. Ngunit bangkay ang inani mula raw kay Bathala. Pabulong niyang pagkausap sa masiglang lupa. Hindi niya inilalakas ito sapagkat lubusan siyang nangangamba na baka sumagot nga raw ito sa kanya. Ano nga kaya kako sa sarili ko ang maaari niyang magawa? Sakaling hindi man ito magsalita, sa ibang paraan naman ito magparamdam ng pagwiwika.
Humangin ng sobrang lakas. Normal. Manuman. At ang kasagutan sa sarili kong katanungan ay nalaman ko na. Kahit kailan ay nakakatawa talaga. Bongga! Kaya pala may ganun. Kaya pala may ganun kasi nakakatawa nga daw. Gulo nyo! Sa edad na 100 ay kabisado pa ni Mang Igme ang bawat bago at lumang daan na lubos na nakaapekto sa aming lugar. Sa katunayan nga ay hindi siya natatakot sa multo. At may kakaibang uri rin siya sa pangangalaga ng kanyang taniman. Kabaliktaran sa tunay na mundo. Team Vincent, ito na yung entry mo! Parte man ng karaniwang nakakatawang biro. Palagi niyang sinasabi na mas gusto pa raw niyang nagtatanim o nag-aalaga ng binhi tuwing gabi. Si Mang Igbe talaga? Kayo naman ang tanda nyo na mahilig pa kayong magbiro ng ganyan. Madalas samang pambabara sa kanya ng bagong lipat lamang dito na si Pablito Pendukot. Kung bansagan pa nga namin. Noong una ay wala namang laman ito. Mukha rin namang mabait si Pablito. Kaya nga mabilis siyang natanggap ng sibilisasyon sa lugar na ito. Maraming espekulasyon ang iba kung bakit nga ba siya namumula. Sungay na lamang at buntot ang kulang ay kumpleto na talaga siya. Biro pa nga nila. Hindi man lamang nila inalam kung may sakit nga ba ito o wala. Ang alam ko kasi, maging ang mga bakterya sa kapanahunang ito ay nabubuhay pa. At computer pa nga ang bumubuhay sa kanila. Kahit na anong klase pa ito. At kahit pa nga ang pinakamahina. Ngunit sa isang banda, hindi pa rin naman ako sigurado kung alin nga ba sa dalawang ito ang totoo. Kung kaya nga't pinapayuhan na nga ako ng iba na mas palalimin ko raw muna ang investigasyon ko. Malakas man palagi kung kadalasang magsalita si Mang Igme, ay ang mga alaga lamang naman niya ang palaging katalo. Kung kaya naman sanay na siyang marinig ng mga taong tulad ko na nagkakaganito ng todo. Umagang-umaga pa lang. Sapagkat gabi nga siya nagtatanim o umaani, umaga niyang pinag-aaro ang mga ito upang sila nga ay hindi naman mapagod ng todo. Kaya kung kausapin niya ang mga ito ay para siyang lutang. Halos wala pa kasi siyang tulog at kailangan na niya silang kausapin. Upang medyo maraming gatas naman ang kanyang mapakanibangan at anihin. Bilang isang taong may-ari ng perya, natural lamang na ayaw ni Mang Igme na ang katulad ni Pablito na takot sanang manakawan ang kanyang peryahan ay aligiran siya. Si Mang Igbe ay isang naluging negosyante na noon lamang halos bumabawi. Ang horror na tema ng kanyang peryahan ang patuloy na tinatangkilik ng taong katulad ko. Bukod kasi sa nakakatanggal ng pagod ito, ay malilibang ka rito sa mahabang presyo. Ang suspect. Si Barbaro Barbarico, lingid sa kaalaman ng lahat, ay dating bahagi ng masamang elemento hanggang sa tuluyan ng bumalik ang ulirat ng pagkatao. Si Mang Igme lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa kanya, maging ang tunay niyang pisikal na anyo. Kung kaya naman pinagtago o pinagmaskara siya nito para proteksyonan pa rin sa iba pang mga elementong katulad niya ay nagpapanggap din na tao. At si Barbaro nga ay walang iba kung hindi ako.
Sa 2 katauhan ako'y nagtatago. Itinago rin ni Igme minsan akong si Barbaro. Kung kaya naman wari niya akong inaaway. Sa pamamagitan ng 2 katauhan sa akin ay kanyang ipinahiram. At kahit na anong oras ay maaari niyang bawiin. O di kaya na may maaari ko rin naman itong voluntaryong isauli sa kanya. Kahit na bahagi ako noon ng masamang elemento, ay sanay na akong hinuhusgahan. Kahit na ang ginagawa ko pa nga sa totoo lamang ay para lamang naman talaga sa kapwa ko tao. Hanggang ngayon ay inuunawa pa rin naman akong lubos ng aking kapwa. Kagaya ng ipinapaliwanag kong bahagi lamang naman ng isang espesyal na lihim na misyon kay Bathala ang lahat ng ito. Sila lamang siguro marahil ang hindi ko pa mauunawaan kung paano ang kwadradong mundo ay nagpapakanto na pa sa mukha kong kantuhan na nga kadalasan. Tama kayo ng nabasa at narinig. Square nga ang aming mga mukha. Kwadradro, kantuhan, kasi kwadrado. Hindi ko pa siyang naging kantutan talaga. Kantuhan. Ikaw parte ng pangangatawan na sa tunay na mundo ay bilog naman. Pinagtatawanan ko na lamang ang aking sarili, kagaya ngayon. Sa tuwing marirealize ko na malayo nga ako kumpara sa normal na hitsura. Pwede next time palagyan ng kama. Dati namang mga taong naninirahan sa paligid ko. Iniisip ko na lamang na ganito talaga. At isa pa, ibang Bathala din naman kasi ang siyang direktang sa amin ay lumikha. Siguro square mukha ng Bathala nila, no? Mamaya malaman. Alam ng nila na ang ibang alam ng iba na ang tawang yun ay nangangahulugan o nagpapahiwatig naman ng kasulungat na halimbawang kahulugan. Kung Pilipino subject, bagsak na ako. Wala akong naintindihan. Kung kaya nga sa tuwing nagkakaganoon ako ay wala silang magawa kung hindi ang mag-alay na lamang ng panandali ang katahimikan o kapayapaan ng damdamin, puso at isipan. Palihim na lamang akong natatawa habang sindak na sindak ko silang naaaliw sa pinagmamasdan. May mga iba namang nagsasabi, magmula sa lumang kapanahunan na sadyang nakakatakot lamang talaga ako at hindi naman talaga ako delikado. Marahil nga kako ay nasubok na rin nila ang tiyak na kalakasan ng aking kalidad. Wow! Kapag nadadaanan ko sila ay Sila ang pinakakinakaawaan ko. Kapag nadadaanan ko sila, ay sila ang pinakakinakaawaan ko. Silang bahagi ng sibilisasyon na wala nang magawa pa kung hindi makiayon na lamang. Hindi ko naman din sila masisisi. Hindi rin ang aking sarili. Sa isang banda naman kasi sila na ang sa kapalaran nila ang noon pa may tunay ng tuluyang nakapamili. Ngunit wala akong magagawa. Nawiwili sila kasing maging katatawanan na lamang sa napakalawak na makitid lamang namang peryaan kung matalinong susuriin talaga. Kung kaya naman, pinapanatili ko sa aking sarili ang magsalita para sa kahit anong panig. Upang ang siglo naman naming maaabutan, mabigyan naman ng kahit man lamang naman kaunting karangalan. Kahit hindi naman namin sila parangalan o lubusan mang paparangalan, mabigyan ng karangalan. Minsan isang araw,
Ang katiwala niyang si Barbaro, business partner niya pangang lumalabas, ay nag-alok syempre ng mga props na ulo upang maging panakot sa aming mga customer. Syempre bilang akong katiwalang walang inaambag na pondo, sino ba naman ako kako para makialam sa proseso? Laking gulat ko ng pag-alis ni Barbaro. Ang sumunod namang kinausap ni Mang Igme ay ako. Malamang kako, akala nito ay nagbibiro na naman ako, habang siya nga naman kanina ay nagseseryoso para sa negosyo. May ano ba kay Barbaro, Sustancio? Napansin ko kasi kanina ka pa hindi makatingin ng diretsyo. Tanong nitong seryoso sabay batok sa akin. Hindi niya ba napapansin kanina? Ulo ng bangkay ng tao ang dala niya. At talaga namang napakasariwa pa. Sagot ko naman sa kanyang natataranta. Heto nga ba kako ang sinasabi ko? Hindi pa lamang. Pinagtatawanan niya ako ng sobra matapos ng tagpong iyon. At kasama pang na-question maging ang lawak ng kanilang pinag-aralan kumpara raw sa napakaliit lamang na ako. Bakit naman siya kakatay ng tao? Tatagain ang ulo nito para ihilera sa may business permit nating perya? Naisip mo bang integridad din niya ang nakataya? Tanong niyang inibig ko naman talagang sagutin ng pabalang. Mabuti nga at kahit na papano ay nilagyan ko pa rin ng maski na konti lamang na paggalang. Wala po akong sinabing siya ang may gawa. Ang akin lamang po ay baka ipinautos niya sa akin. Ipinautos niya kasi. Hindi pa ba kayo nakakahalata? Baka tayo na ang isusunod niya. Paglaban ko pang tugon. Matapos ng isang maikli lamang naming pagtatalo kung tutuusin at hindi na kinakailangang pahabain pa ay tumalikod na agad ako upang gawin ang aking nakasanayang pagtatrabaho. Napansin ko naman ng bukod sa aming dalawa ay tila ba may iba na namang umaaligid na tao sa gusaling yun. Ngunit sa halip na isumbong ko sa kanya sa gitna ng takot na baka nga hindi naman niya na ako pinapaniwalaan. Binaliwala ko na lamang at para bang wala akong ibang nakikita. Tama nga ang aking hinala, nandoon lamang siya. Kung kaya naman, kinuha ko ang aking baril na may kasamang mahika upang madepensahan ko ang aking amo. Palagi ko rin kasing iniisip na kapag namatay siya ay paano na lamang naman talaga kaya ako. Kung kaya naman, ganoon na lamang talaga kataas ang loyalty ko. Isang alingaw ng bala ang pumutok matapos kong ibigay ang warning shot na sa aking paningin ay nararapat lamang naman talagang gawin. Medyo masama na rin kasi ang tingin nito sa akin nang mahalata niyang alam kong naroroon lamang siya. Dahilan sa pagiging desperado na marahil at nais talagang palabasin na aksidente lamang ang nagawa niya ay, "Diyan ka lamang, Sustancio. Aksidente ang lahat ng ito. Bantayan mo muna si Ignacio." Bili nito na tila ba mayroong kalakip na isang napakalaking gayuma. Alam ko ito sapagkat sinunod ko naman yun nang walang mabigat na pwersa. Maya-maya ng konti ay may naririnig na ako tila baga ugong ng ambulansya. Siyempre, nakampante naman agad ako. Lumabas agad ako at iniwan ko muna si Mang Ignacio. Punong-puno ng dugo ang kamay ko. Hindi ko na nagawa pang ayusin ang sarili ko. "Sustancio, sasama tayo sa kanila. Iimbestigahan lamang nila kung ano ang nangyari." May napapagod na po. Bungad ka agad ni Barbaro na tila ba himala namang ang dugo ang katawan kanina lamang ay mabilis yata niyang nalinis at nahugasan. Malay nyo naman, cleaner siya, di ba? Kaya ba rin kabilis na nahugasan? Diyos ko, napaka-judger nitong mga taong to. Kaya ayong palkalibi. Ngunit ikaw ang pinatutungkulan ko ng warning shot kanina.
Imposible namang sa kanya tumama. Sa lupa ko yun ibinanda. Kahit na ipaimbestigahan mo pang traitor ka! Ha! Wala ko. Wika ko habang tumutulong po siya sa pagpuposa sa akin. Kasi ganun yung boses ng posas. Nasa tutuusin lamang ay hindi naman na niya kinakailangang gawin. Ang mga inspektor na naman na si Lieutenant Magaling. Wow. Hindi naman halata pinag-isipan na. Magaling nga nag-isip nito. Ay nakakita ng mga pugot na ulo na galing nga daw marahil sa patay ng mga tao. Bakit mayroon kayong ganito? Tanong pa niya sa akin. Para po kasi sa aming perya. Sagot ko naman na tila sinigundahan pa nga ni Barbaro. Nagulat na lamang ako nang hubarin niya ang suot. Nagubad! Upang tumambad ang orihinal na uniforme. Ano kaya yung uniform niya? At ang sakripisyo. Magsitayo po lahat. Uy! Ano yun? Ang sakripisyo ngang sa Ignacio ay walang iba kung hindi ako. Anak kasi ako ni Barbaro. Kung kaya naman, inaasahan nila sanang magkapareho kaming dalawa. Ngunit nang lumaki naman ako ay aksidente naming napatunayan naming kaming dalawa nga talaga ay magkaiba ng puwersang nire-representa. Hindi ko rin mag-gets. Kaya nga ako din. Kahit anak niya ako ay magkaiba kami. Ngunit hindi ko naman siya kayang tuluyang labanan. Daya nakyat ka, bagkus ay sadyang nais ko lamang talagang putulin ang kanyang kasamaang tunay nga namang wala na sa katwiran. May malusog akong pangangatawan na para bang aswang na kahit nga kailan ay maaaring lumaban. Ngunit ang pisikal na presensya ko ring ito, ang lingid lamang sa kaalaman ng lahat, ay siyang palagi kong nagiging kahinaan. Aswang akong nabubuhay sa dugo ng tao kung kaya't kinasisindakan ako. Ngunit hindi lamang nila alam na ang pagiging aswang ko rin ang dahilan kung bakit nga ako ngayoy lubusan pa ring nakakaramdam ng panghahapo at laging panghihina. Paborito ko namang manghingi ng atay na pampataas ng dugo sa kanila. Ito naman din ay upang kahit na paano ay hindi naman ako tuluyang manghina. Katulad ng pagkamatay ng karakter sa isang istorya na kung tutuusin ay siya naman talagang nararapat na ituring na isang tunay na bida. Ang akala nila ay pinapataas ko ang dugo kapag ginagawa ko ito. Ang hindi nila alam ay lalo ko pang ang pinapababa upang gumana ang aking lihim na espesyal na mahika. Dahil sa pagnanais kong muling ibalik ang mundo, hinahayaan ko na lamang mismong ang mga tao ang siyang sumira ng parisukat pang mundo. Kahit nga ba Dayan, akyat ka. Kahit nga ba mahal kita na ba? Asan na yun? Kahit di pinapansin ang dami ko. Natakot bang lahat? Siyempre hindi. Kahit na nga baka ko sa kahit na anong pamamaraan pa nila gawin o balakin ito. Nagtataka tuloy ang ilan at wala nang iba pang magawa kung hindi ang itanong sa akin kung bakit nga ba hindi raw ako nakikialam. Ang sagot ko naman sa kanila ay simple lang. Hindi ko na kasi pinoproblema pa dapat ang bagay na yan. Malarobot ako kung magsalita. At nakakahinga pa rin ako kahit na ang ulo ko ay pugot na. Sa mundong ito, magtaka ka na lamang kung buhay ka pa. Ang nakatakas na tunay na suspect ay may kinalaman nga ba sa lahat ng ito?
Dahil marahil sa konsensya at sa takot sa sariling ulo ay sumuko na rin naman kaagad ito at inamin na sa wakas kung ano nga ba talaga ang siyang totoo. Lahat naman tayo galing sa pugot na ulo. Gusto ko lang naman magkakatawan para hindi na ako kinakatakutan. Biktima lamang din ako ng maling paratang. Biktima dapat ako ng parusang bitay. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy na inihahandusay ng paulit-ulit. Sabay nito, wika nito, sabay takbo. Gusto ko nga siyang sundan sana. Kaya nga lamang ay pinigilan na rin ako ni Mang Ignacio at ng mga pulisya. Para na rin daw sa sarili kong kaligtasan. Dahil pugot din ang ulo namin, ang makakakita lamang sa amin ay maaaring mga pugot ang ulo rin. Wika ni Mang Igme na kanina pa pala hindi mapakali. Pugot pala sila? Habang kinakausap nga raw siya ni Lieutenant Ling, ay tila ba tuluyan na siyang mawawalan ng katarungan. Sapagat akala niya ay may matatabunan kapag may isa na namang panibago ang kinakailangang masinsinang tutukan. Pinusasan ako ng mga alagad ng batas at dinala nila ako sa isang espesyal na kulungan. Aba! Himalang hindi naman pala kayo tunay na nanlalaban. Pagtataka ng isa sa 3 arresting officers. At nangako siyang ililigtas niya ako. Ililigtas niya ako mula sa pagkabuhay. At kung pagsasakripisyo para sa mundo ang pag-uusapan, kahit na kailan ay handang-handa akong mamatay muli. The Guardians Family, The Halloween Special.